Hi guys! Welcome po sa Money Muse. Ay, nakasalamin. Nakakatalino, nakaka-intelligent, charis. Ginawa ko po kasi yung vlog ko para ma-share ko yung mga life experiences ko bilang isang OFW. And sa tagal ko po, 10 years, almost 10 years, gusto kong isa-isahin kung ano yung mga naging struggle or kung paano ako nag-umpisa, yung mga nagiging problema ng mga OFW, kung bakit yung iba halos tumatagal na ng ilang dekada, alam mo yung walang ipon, ang hirap. Since wala naman akong ginagawa, masakit na yung mata ko sa paggaganchilyo, subukan kong gumawa ng video. Pero yung mga gagawin kong video, mga life experiences ko po bilang isang OFW. Kasi mahirap po talaga ang isang OFW. Hindi ka, yung struggle talaga ang hirap. Kung gusto ko lang ma-share, kung paano para mabigyan ng guide or mapanood ng ibang OFW kung paano ba talaga, paano mo malalampasan yung mga problema. Sa mga susunod pong vlog, gagawa ako talaga ng magandang video. Wala pa po akong naiisip kung paano. Kasi wala po akong mga sinulat o para basahin or something. Sa raw lang siya. Basta, bibidyo ako. Kahit ilang minuto lang. Kasi ang struggle ng OFW, simula sa pag-a-apply pa lang, dun pa lang, alam ko marami nang nag-struggle. Mula pag-a-apply, kung paano nag-apply, kung saan kumuha ng peras na pinang-apply, yung mga sakripisyo, yung problema sa pamilya, problema sa pera, i-share ko yun kung paano mo siya i-handle. Kasi karamihan, kaya yung ibang OFW siguro din naliligaw ng landas dahil yung family support din. Suporta ng pamilya kulang. Minsan kasi, yun kasi ang kulang sa aming OFW. Minsan moral support. Minsan kasi akala ng mga nasa Pilipinas, okay naman yun kasi kumikita ng malaki yun, tapos walang problema, parang ganun. Parang wala kaming problema para sa kanila siguro. So, kailangan din namin mga OFW, kailangan namin na maging open sa mga pamilya namin na nasa Pilipinas. Sabihin namin kung ano ba talaga yung nangyayari, kung ano yung problema, para maintindihan nila, para matulungan din siguro nila kami. Parang ganun. Basta, ang hirap ang hirap isa-isahin. Pero, sa ginawa kong vlog, i-share ko para mapagtagumpayan ng isang OFW ang mga problema. Char. At saka kasi bilang kagaya ko na hindi ako sanay kumikita ng ganong amount ng pera parang minimum wage, tapos biglang kumita ng ganon, di mo rin pala alam kung paano gagawin mo. So yun, isa yun. Paano i-handle ang pera, kung paano, basta yung mga limitation and boundaries mo sa mga kamag-anak mo, anong gagawin mo, ganon. And kung ano ba talaga yung goal mo bilang isang OFW, i-share ko rin siya kung paano. Parang pa lang to, yung ko lang, introduction ko lang to.
dun sa gagawin kong vlog. Wala akong budget, wala pa akong pera pambili ng ano ba yun? Mga ginagamit ng mga vlogger na yan. Mga Insta360 na yan. Wala pa ako niyan. Mag-iipon pa tayo. Pag may budget na, bibili ako nun. Ubus pera ko eh. Pinili ko ng gold. Charis. Yun. Kung saan nyo i-invest yung pera nyo. Kung saan tamang i-invest ang pera. Ganon. Tsaka yung ano ba to, yung daily life ng isang OFW, yung struggle, yung homesick, kasi iba-iba naman ang trabaho ng OFW, iba-iba. Kagaya ko na caregiver, stay in, full time 24/7. So yung stress, tapos nandito ako sa bansang Israel, guys. Yung namin, yung situation namin, minsan may gera, minsan magulo, ganyan. Sa tagal ng panahon ko dito, yun, natutunan ko na kung paano i-handle yung ganitong sitwasyon. Although nakakatakot, pero syempre, lakas ng loob, tiwala sa Diyos, dasal, ganyan. And madami akong pwedeng i-share bilang isang OFW. Nakaka-excite. Hindi ko alam kung paano i-share sa inyo lahat. Basta iisa-isahin ko. Ihimay-himayin o mga bagay-bagay. Ewan ko, hindi ko alam kung ba't ko naisip yung ganitong vlog. Kasi lagi ako nanonood ng mga yung mga vlogs na about financial literature, ganyan, eme. Alam mo yun, hindi naman ako talaga nag-aral or something. Yung anak ko nag-aaral ng financial management. O, di ba? Next year gagraduate na siya. Meron akong FM, financial advisor. Since ako'y gastador, ang anak ko ang kumuha ng financial management, business administration, major in financial management. So, may gagraduate na ako next year. Thank you, Lord. Kahit, di ba? So, ayun. Ginawa ko yung vlog na to para ma-inspire yung mga kababayan kong Pilipino. Sorry sa background ko at wala. Nasa bahay ako ng amo ko. Habang yung amo ko naglalaro ng kung ano-ano, may kinukot-kot. Hindi niya alam, nagdadaldal ang kanyang caregiver. Sa Israel, ang tawag nila ay mitapelet. So, wala akong makausap. Nagsawa na ako sa mga live stream. Pero nagla-live stream ako. Meron akong isang live streaming na kumikita ako kahit konti. Hindi ko yun binibitawan. Pero yung mga live streaming na makikipagdaldala na lang ako, alam mo yun, parang habang tumatanda tayo, parang nakakaano na din pala, yung mga ganun. Nakakasawa din. At saka parang wala nang sense. Ewan ko, wala na akong makipag-usap sa mga ganong live streaming. So, gagawin ko, ganito na lang. Kakausapin ko na lang yung sarili ko. At yung manunood, ang magtsatsagang manunood sa akin. At saka, hindi ko alam kung, ewan kung tama ba yung mga sinasabi ko. Pero, basta, magagawa ko ng madaming video. Upload ko lang ng upload. Malay mo naman, may manood. Tsaka malay mo naman, makakuha ko ng mga audience ko. Guys, wala akong pang-video pa. Gamit ko lang ay iPad. Oh, charis, may iPad. Mayaman. And hindi ko din alam kung maganda yung name na nilagay ko. Iniisip ko lang yun. Hinanap ko lang yun sa Pinterest. Diba? At nakasalamin, diba? Bongga. Parang ang talino. Tapos, basta, iisa-isahin ko yan. Tapos, hindi ko alam kung paano makakuha ng mga subscribers dito sa YouTube, guys. Kung may mapadaan sa video ko. Hindi ko alam kung mawiwili ka. Bahala ka na.
Gusto ko lang mai-upload yung mga mga video ko. Gusto ko lang mai-share, kumbaga. Parang daily, ano ba to? Daily vlog. Oh, charis. Parang mapapanindigan ko yung daily vlog eh. Kahit ano lang, once a week, makapag-post ako ng isang video. 'Di ba? Bongga. Oh, yun lang muna guys. Pagka meron na ako mga tripod, ganyan. Kasi hawak-hawak ko lang yung pang-video kay medyo mahirap. Tsaka may microphone na ako, 'di ba? Ganyan. Magagawa tayo ng magandang video, guys. Sa ngayon, hanggang dito na lang muna. At intayin nyo po ang aking mga susunod na video. Bongga! Bye! Mga ka-money muse. Hindi pala. Ano bang tawag sa vlog ko? The Money Muse. Oh, parang sira lang ang ulo ko, 'di ba? Sira ulo. Wala. At least, may pupuntahan yung video ko.